Hindi gagamitin ng mga EDCA sites sa pag-atake kanino man, Tama. kundi para lamang palakasin ang depensa ng bansa. Yun. Hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Kaya kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At hindi naman, ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. And mga utol, yun naman talaga yung purpose. At kahit ng US, yung rin yung ginigiit. Ang importante dyan, handa tayong dumepensa. Dahil kasama natin ang ating malakas na kaalyado. Bukod pa sa Amerika ay meron pang iba. No? Yan ang Japan, at least malapit sa atin, at kung ano-ano pang mga bansa. Pero anyway, yun yung purpose, mga utol. At least, ready tayong dumepensa. So pakinggan naman natin itong opening statement ni Lindsay Ford, kung hindi ako nagkakamali, Deputy Secretary ng Defense, National Defense ng United States of America. We are diversifying U.S. force posture to remain prepared for any crisis or contingency. That includes regular rotational deployments of U.S. P-8s and littoral combat ships with Singapore, and in the Philippines recently agreeing to 4 new enhanced defense cooperation sites that U.S. forces will have access to. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Nagbabala na ang China. Mga base militar ng Amerika sa Pilipinas, bakit patuloy na dumadami? Abay tama lamang. Dahil yan yung natin depensa natin kontra sa ginagawang agresyon ng China at kung sakaling sila ay aatake, mga utol. Dahil alam naman natin, 'di ba, mahina ang kapasidad o hindi kaya ng ating sandatahang lakas ang buong puwersa ng China. So kaya nandyan ang ating mga kaalyado. Yun lang yung pinaka-logical na explanasyon dito, mga utol. At nitong nakaraan do sa hearing ng Congress sa United States, napag-usapan nila nasabi ng isang Deputy Secretary ng Defense na si Lindsay Ford na sinasabi nila ang mga sinasabi ng China ay hindi naman nila tinutupad. Okay, dahil nag-usap na si President Biden at si Xi Jinping. Ngunit etong China hindi naman tumupad. At itong nakaraan, nagsalita na naman ng Foreign Ministry ng China na parang binabaliktad ang sitwasyon na parang sila yung mababait. Okay, mga utol, mamaya babasahin natin ng konti yung tinuran ni Wang Yi, yung Foreign Ministry nila. Okay, mga utol, pero dito muna tayo kay Kasaysayang Pinoy. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na! Marami man ang tumututol sa pagdaragdag ng Enhanced Development Cooperation Agreement sa bansa ay natuloy pa rin ito. Ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines, palaki ang pakinabang hindi na lamang ng mga sundalong Pilipino kundi maging ng bansa sa pagtatayo ng Amerika ng mga pasilidad sa Pilipinas. Tama! Ang unang 5 EDCA sites ay ipinwesto sa Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Benito Ebuen Air Base sa Cebu, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at Lumbia Airport sa Cagayan de Oro. Habang ang bagong 4 naman ay ipinwesto sa Naval Base Camilo Ocias sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Bakit nga ba dinagdagan natin, no? Ito'y tugon ng ating gobyerno sa lumalalang sitwasyon o sa aggression na ginagawa ng China sa West Philippine Sea, mga utol. Baka kasi dumating yung oras na tayo biglang lusubin. Alam nyo naman yung ginagawa ng China sa ating Philippine Coast Guard, sa ating Philippine Navy. Dinadarag tayo, binubuli tayo, itinataboy ang ating mga mangingisda sa ating mismong teritoryo. So ito ay tugon ng ating gobyerno bilang depensa, hindi po para umupensa sa China. Palagian nila sinasabi, kahit ng United States of America, sinasabi nila na nandyan kami para i-maintain yung estabilidad at ang kapayapaan ng lugar. Okay? So, ang pinaka point dito, mga utol, iiwas ang China na mag-isip ng isang armed attack kasi nga ready tayo. Handa tayong dumepensa. Paano kung wala tayong kaalyado? Biglang umatake yan. Napakatagal ng reinforcement dumating. Bago pa mangyari sila makarating, baka nasakop na ng tuluyan ng China kung sakali.
ang buong Pilipinas. Kung sakali yun lamang, worst case scenario, kung sakaling wala dito ang United States of America, pero it's a good thing talaga na nandyan na ang ating mga kaalyado. Di ba mga utol? Pero dahil yung iba ay kumukontra, yung ibang mga Pinoy, kasi nga, dahil syempre, natatakot sila na baka naman maprovoke natin masyado yung China, yun yung ilang concern nila, maprovoke natin na para naghahanda tayo sa gera. Totoo naman yun mga utol. Pinaghahandaan natin yung gera, kaya nga tayo nagpapalakas ng sandatahang lakas eh. Pero hindi ibig sabihin tayo yung magsisimula ng gera. Naghahanda lamang tayo para kung sakaling dumating o hihain sa atin netong China ang gera, handa naman tayo. Okay? So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Ituloy na muna natin. Mamaya papakinggan natin yung opening statement ni Lindsay Ford. Okay mga utol? Na isang Deputy Secretary ng Defense ng United States. Nilinaw ng Amerika, Pilipinas pa rin ang nagmamay-ari ng mga pasilidad na ilalagay nila sa lugar. Gagamitin lamang umano ito ng mga sundalong Amerikano na nagsasanay sa bansa. We're not seeking permanent basing in the Philippines. As you heard us say in our statements here, EDCA is a cooperative agreement that enables rotational activities. And so it's a key pillar of training and opportunities to strengthen our interoperability. And it also provides us the ability to respond effectively to humanitarian issues and also disaster relief and other types of crises. Mga utol, yung nagsalita ay yung US Defense Secretary na si Lloyd Austin. Okay? Para malinaw lang. US Defense Secretary, kumbaga ang katapat niya sa atin ay si Secretary Gibo Teodoro. Subalit nagbabala ang China na dahil umano sa mga bagong EDCA sites ay baka madamay na din ang Pilipinas sa potensyal na military conflicts sa Taiwan Strait. 3 sa mga bagong EDCA sites ang malapit sa Taiwan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi gagamitin ang mga EDCA sites sa pag-atake kanino man, kundi para lamang palakasin ang depensa ng bansa. Hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Kaya kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At hindi naman, ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. Mga utol, yun naman talaga yung purpose. At kahit ng US, yun rin yung ginigiit. Ang importante dyan, handa tayong dumepensa. Dahil kasama natin ang ating malakas na kaalyado. Bukod pa sa Amerika ay meron pang iba. No? Yan ang Japan, at least malapit sa atin, at kung ano-ano pang mga bansa. Pero anyway, yun yung purpose, mga utol. At least, ready tayong dumepensa. So, pakinggan naman natin itong opening statement ni Lindsay Ford, kung hindi ako nagkakamali, Deputy Secretary ng Defense, National Defense ng United States of America. On identifying new and cost-effective emerging technologies that will bring greater capability to our allies and partners more quickly. Beyond the investments we're making in ally and partner capabilities, we have enhanced the complexity of our military operations in and around the South China Sea to ensure deterrence is strong. Earlier this year, the Nimitz Carrier Strike Group in the USS Ronald Reagan conducted multi-carrier, multi-domain operations in the South China Sea. And in June, Canada, France, and Japan all joined us for a large multinational exercise in the South China Sea. Just this past month, we are very proud to have conducted our first joint bilateral sail since 2016 with the Philippines, an important step in our alliance. We've expanded the scope, the scale of our annual exercises with partners, including Garuda Shield, which is one of the largest multinational exercises in the region, and Exercise Bala-Catan with the Philippines, which this year, for the first time, included high-end coastal defense, cyber defense elements. Grabe, Again, showing how we are strengthening and modernizing our relationship. We are diversifying U.S. force posture to remain prepared for any crisis or contingency. That includes regular rotational deployments of U.S. P-8s and littoral combat ships with Singapore, and in the Philippines recently agreeing to 4 new enhanced defense cooperation sites that U.S. forces will have access to. Ayan mga utol, no? Binanggit niya na yung EDCA.
Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at ng US. So nadagdagan ng ating mga EDCA sites. Pero yun ay para pagdepensa at kahit panoorin nyo ng buo itong hearing na ito, ay sinasabi nila na para lamang ma-maintain yung estabilidad. Kasi nga kayang-kaya namang gawin ng China yung mga balak nila kung wala ang United States of America. At kung madadamay tayo, matagal na po tayong damay. Mga utol, doon sinasabing Taiwan conflict, China-Taiwan conflict, US conflict. Matagal na po tayong damay the moment na inagawan tayo ng teritoryo ng China ay damay na tayo dahil hindi naman tayo papayag na agawan ng teritoryo. Yan po yung matinding paulit-ulit na sinasabi ng ating Pangulong si Bongbong Marcos. Okay? So tuloy na natin to. Ayon sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, malaki ang may tutulong ng mga EDCA sites sa bansa, gaya na lamang ng mabilis na pagresponde ng mga Amerikano sa panahon ng kalamidad at pananakop Tama. sa Pilipinas. Yun. Nababahala ang mga eksperto na posibleng mas tumaas pa ang tensyon sa South China Sea kung itutuloy ang plano ng pagdaragdag ng mga lugar na pagtatayuan ng pasilidad ng Estados Unidos sa loob ng mga kampo ng militar. We can use this jointly only for emergency purposes. Meaning, if there could be a strong typhoon, a calamity, or when there is an actual aggression, because this is under the ambit of the Mutual Defense Treaty. Tama. Nag-uusap na ang mga opisyal ng bawat bansa kaugnay dito na pinapayagan sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA at ayon sa isang dating hepe ng Intelligence of the Armed Forces of the Philippines, ay naniniwala siyang madadamay lamang ang Pilipinas sa pagitan ng iringan ng Amerika at China. Tiyak umanong aalma ang China dahil sa ituturing nila ito bilang forward-basing strategy ng Amerika para maipwesto ang puwersa at mga armas nito sa rehiyon. Maiipit umano tayo sa gitna at magiging battleground ang Pilipinas kagaya na lamang umano ng nangyayari ngayon sa bansang Ukraine. Ayon mismo sa China, inilalagay umano ng Amerika ang Pilipinas sa malaking panganib at pansariling interes lamang umano ng Amerika ang ginagawa nilang pagpapalakas ng military presence sa Pilipinas, lalo pa at nakatuon din ang kanilang pansin sa issue ng China at Taiwan. Yun yung pinapalabas palagi ng China para iligaw yung mga kaisipan ng ilang Pinoy at ilang pang mga tao sa buong mundo, no? Na ang dating yung United States, yung presence ng United States of America dito sa Indo-Pacific, dito sa Asia-Pacific, yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon o lumalala ang tensyon dito sa Asia-Pacific. Pero sisimplehan natin yung lohika, mga utol. Sino nga ba ang nagpapasimula ng gulo dito? Kayo tatanungin ko. Sino? China ba? United States of America ba? O China? Ngayon, mga utol, kung ang sagot nyo ay China, sang-ayon din ako sa sinasabi ninyo. Kasi sila naman yung nangaagaw ng teritoryo, mga utol. Sila naman eh. Sino ba nangaharas dyan sa South China Sea? Sila. Ang gusto nila, harmonious relationship between neighboring countries dito sa ASEAN. Ang gusto nila, yun yung pinapalabas ng China. Pero, hindi lamang isang bansa o 5 bansa ang inaagawan nila ng teritoryo. Halos lahat yata na nakapalibot dito sa South China Sea na may pag-aaring teritoryo dyan sa South China Sea ay inaagawan ng China ng teritoryo. Ano yung harmonious relationship dyan? Ano yung pagkakaibigan na yan? Diba? Yun lamang yung lohika dyan eh. So anong tendency ng maliliit na bansa na walang kalaban-laban sa China? Humingi ng tulong doon sa may kakayahang tumapat sa kanila, which is yung United States. Okay? Okay, sige. Ipagpalagay na at alam naman natin na may benefit o beneficial para sa United States yung pagtulong nila sa atin. Pero kahit pa man ganon yung sitwasyon, mga utol, wala namang plano ang United States of America na agawan tayo ng teritoryo. Pwedeng ma-impluwensyahan nila tayo, pero yung agawin ng teritoryo natin harap-harapan, binabalahura yung ating mga mangingisda, yung ating mga sundalong Pinoy. Ako'y mas kakampi na sa Amerika. So ano sa tingin nyo, mga utol? Kailangan kong inyong komento kung kayo kampi pa rin sa China. Walang problema yan. Comment nyo na lang. Okay? Tuloy na muna natin.
Nauna nang kinumpirma ni na Defense Officer in Charge Yusek Jose Faustino Jr. at AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro na 5 karagdagang pasilidad ang planong itayo ng Amerika sa Pilipinas. Kung sakaling matuloy ang mga dagdag pasilidad na ito, madadagdagan ang puwersa ng Amerika sa Pilipinas sa kanluran nito kung saan naroroon ang West Philippine Sea, sa hilaga na malapit sa Taiwan at sa hilagang silangan kung saan naroroon ang Pacific Ocean. Una na ding iginit ni Faustino na ang mga pasilidad ng Amerika na nasa loob ng mga kampo ng AFP ay hindi mga base militar. And mga utol pinag-uusapan na rin, no? Bukod doon sa 4 na idinagdag na EDCA sites ay dadagdagan muli. Bakit nga ba? Nandyan na yung banta ng China. Hindi naman tumitigil yung China. So hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin naman yan. Pero ang tanong, sa mga Pinoy, sa ating mga Pilipino, sa ating mga mamamayan, papayag ba tayo? Payag pa ba tayo na nandyan? Payag ba tayo na nandyan ang Amerikano na ito nga naging mainit na usapin sa Senado dahil ilan sa mga senador natin ay ayaw pumayag na kaya daw natin di umano ang China kung sakali. Pero ito mga utol yung Mutual Defense Treaty natin with the US, kapag tayo inatake talaga ng China, automatically may invoke yung Mutual Defense Treaty natin with the US. Automatic, magtatanggol ang US, nandyan ang US para samahan ng Pilipinas. At yun po ang pinag-uusapan nila sa Kongreso sa United States. Okay? Kung kailan paano may invoke ang Mutual Defense Treaty. Pero, paulit-ulit rin natin naririnig mula sa mga pahayag ng ating mga pinuno, pati ng United States, hindi naman tayo magpo-provoke o magsisimula ng gulo. Ayaw natin ng gulo. Hanggat makakaiwas tayo iiwas. Hanggat madadaan sa diplomasya, ay ididiplomasya. Pero pag dumating nga yung punto na yon, ang importante, meron tayong kakampi. Para nang sa ganun, medyo balanse naman. Medyo kaya natin. So, kung sakali mangyayari ito, mas mabuti na tayo'y handa. Okay? Kesa paghahandaan pa lang kapag nandyan na. Tayo'y naghahanda na mga utol. Naghahanda nga ba? Preparing for war nga ba? Opo, naghahanda na po ang Pilipinas at ang United States para sa napipintong gera. Naghahanda lang po, hindi para umatake, kundi naghahanda tayo para sa depensa kung sakaling umatake. Okay mga utol, so kung ano masasabi nyo dyan, paki-comment na lang. Hanggang doon lang muna, muli ako sa Target Achilles. Ay teka lang, papakita ko pala yung, para makita nyo yung mga ito, mahaba masyado itong speech ni Wang Yi, no? Mga feeling ko kasinungalingan na naman, no? Regarding peaceful coexistence. Wang Yi said, tungkol sa United States ang sinasabi niya, partner or rival, cooperation or confrontation. These are questions of fundamental importance in China-US relations and no catastrophic mistake could be made. To hold the bottom line of peace, we must make the right choice. China chooses peace. China chooses peace and commits to, to peaceful development. So mahaba pa, pero para sa akin para nang bobola lamang sila. Gusto nila ng kapayapaan? Gusto nila ng kapayapaan ang China. Iwanan nila yung mga inaagaw nilang teritoryo na hindi naman sa kanila. Iwanan nila. Yun lang yung paraan. Kung totoo sila sa kanilang sinasabi, yun yung paraan para mapatunayan nila na totoo sila sa kanilang mga salita. Pero other than that, hindi matitigil itong tensyon na ito kasi iginigiit nila na kanila ang buong South China Sea, including yung mga exclusive economic zone ng Pilipinas. Yung mga reef at saka mga islets natin. Anyway, yun lang yung masasabi ko. Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna mga utol. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyong lahat. At huwag niyong kalilimutan, palagi sinasabi ng China na mali ito ng US. Ibini-blame ito sa ibang tao o sa ibang bansa. Pati tayo, sinasabihan nila na mali. Dahil pumapasok daw di umano tayo sa kanilang teritoryo. Ang teritoryo sinasabi nila ay yung mga teritoryo pinag-aagawan na nasa loob ng ating exclusive economic zone. So Okay mga utol, hanggang doon lang muna. Salamat po.